ang mga offshore combat force ship ng Pilipinas ay meron ng anti-submarine warfare, ASW capabilities. Alamin natin sa video na ito ang bawat detalye. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Captain John Percy Alcos sa isang panayam, nang tanungin kung ang mga Filipino warship ay gagamitin para sa pag-deploy ng surface action groups ay may ganitong kapasidad, at ang tugon niya hinggil dito ay halos lahat raw ng mga offshore combat force na barko na kabilang sa Philippine Fleet ay mayroon ng mga kakayahan sa ASW. Tinitingnan ngayon ng Navy ang deployment ng mga Surface Action Group o isang naval task force na binubuo ng maraming sasakyang pandagat na idinisenyo para sa mga surface warfare mission upang madagdagan ang mga patrol sa mga maritime na teritoryo ng Pilipinas. Samantala, ang ASW ay tumutukoy sa kakayahang mag-detect, maghanap at kung kinakailangan magpinsala o magpalubog ng mga submarine na matatagpuan sa katubigan ng bansa. Ang ilan sa mga pangunahing asset ng Offshore Combat Force na may ganitong kakayahan ay kinabibilangan ng guided missile frigates na BRP Jose Rizal, FF-150, at ang kapatid nitong barkong BRP Antonio Luna, FF-151, na nilagyan ng mga sonar at weapon system na kayang makakita at magpalubog ng mga submarine ng kaaway. Dagdag pa sa mga kakayahan na ito ay ang dalawang AW-159 Wildcat ASW helicopter na nilagyan ng dipping sonars at anti-submarine torpedoes at lula ng dalawang barko upang higit na mapahusay ang mga kakayahan ng anti-submarine. Ang isa pang barko ng Philippine Navy na may kakayahang ASW ay ang BRP Conrado Yap PS-30, ang ex-Pohang-class corvette na naibigay ng South Korean sa PN noong 2019. Bukod dito, sinabi ni Alcos na ang tatlong Gregorio del Pilar-class offshore patrol vessels ay na-upgrade at nilagyan ng mga sonars na nagpapahintulot sa mga ito na ma-detect ang mga submarine kung kinakailangan. Ang bilang ng mga asset ng Philippine Fleet na may mga kakayahan ng ASW ay lalo pang tataas sa sandaling ang dalawang guided missile corvettes at 6 na offshore patrol vessel kung saan sumasailalim ngayon sa construction sa South Korea na maihahatid sa loob ng susunod na 2 taon. Ang anti-submarine warfare capabilities ay dapat talagang isa sa mga kakayahang mailagay sa lahat ng mga barkong pandigma na nasa ilalim ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ito ay malaking tulong para mas palakasin pa ang kakayahan ng Pilipinas na maprotektahan ang teritoryo nito, lalo na't nakakapasok na sa loob ng Pilipinas ang mga submarine ng ibang bansa. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.